Hello guys, magandang hapon. So, welcome sa video natin for today. So, kanina nag-attend ako sa Disneyland. Ngayon, magpi-pick up naman ako ngayon doon. So, andito tayo sa area kung saan ito yung area nasa taas ng Central. Inaayos yung ibang daan dito. Oh, may nag-aayos pala dyan. Kita natin yung mga building guys dito na nagtataasan kasi andito tayo sa taas ng Central. Dito sa may mid-level. Galing tayo dito. Ayan. Nakikita nyo ang tataas ng mga building dito. Unigroup. Marami, marami kababayan na nagtatrabaho dito sa may mid-level. Ano ba yung kagandahan pag nandito ka nakahanap sa mid-level ng amo? Sabi nila mababait yung amo dito at saka yung mga amo dito sa bandang mid-level parang ano siya, yung civilized na sila. Mostly kasi sa kanila parang educated sila, parang laki sa ibang bansa or nakatira sa ibang bansa or nakapag-asawa ng mga ibang lahi or yung mga nakatira dito yung mga foreigner o yung iba naman dito ng mga Chinese, hindi pure Chinese, may along Chinese, may along ibang lahi. So, marami yung mga nakikita ko dito sa mid-level na area na yung mga alaga ng mga kababayan natin dito is mga puti. Iba't iba yung lahi, hindi pure Chinese. So, yun yung isa sa kagandahan pag dito ka makahanap ng amo. Tapos, ang isa pa, yung iba, maraming nag-i-stay out dito na sa mid-level banda. Maraming amo dito na inaalaw nila na mag-stay out yung mga helpers nila dito sa mid-level, bandang mid-level. May iba nga dito, mayroon lang alagang aso. Stay out. Nag-stay out pa. So, ito yung kagandahan dito sa mid-level. Ang nakapangit naman dito sa bandang mid-level kasi malayo yung market at lagi kang maglalakad. Walang MTR dito sa taas. At saka, minsan pag rush hour, punuan pa yung minibus. Yun yung ano dito. Saka maglalakad ka sa staircase. Napaka, napaka layo ng lalakarin mo. Yung iba dito naman, mayroon naman silang sariling bus, yung building nila. Pero, siyempre, kailangan magbayad ng amo, dagdag bayad pa rin. Tulad ng amo ko dati, na kailangan magbayad ng, ayan ba yun, mahigit 1,000. Mga 1,700 per month sa isang tao. So, ibig sabihin, kung yung amo ko, mayroon siyang 3 helper. So, magbabayad siya ng mga 4,000 or 5,000 sa kada buwan yan. O, di ba? So, parang nagpapasahod na rin siya. So, kaya nung nag-start ako doon, sabi ko, wag nang isali doon sa bus kasi siyempre, sasayangan din ako sa pera. So, nasa 10 minutes lang naman galing doon sa babaan ng public transportation papunta doon sa taas. Nilalakaran ko. Nilalakad ko na lang tinitiis. Pero at least,
kahit papaano ay nakakatulong yung paglalakad. Kasi bilang isang driver yun nakaupo buong maghapon. Dito layo pa yung kasing market dito. Sa andito tayo, marami tayong mga kababayan nakikita ko dito nagma-market. Minsan nakikita ko yung iba bumibili ng mga tagpi-20-20. Ang dami nila yung mga nandiyan sa shop na tag-10, tag-20. Yun, pumipila sila. Dito yung market, Center Street tayo pa lang yun. So malapit na tayo dun sa Western Heart. Nandiyan yung market sa gilid. Bilihan ng prutas. Dito din sa Saingpon, maraming mga Pilipino na nakatira dito. Kasi yung mga building, kung tutusin nyo guys, so hindi na bago. Yung iba luma na dito. So, minsan naabot ng 5th floor, walang elevator. Walang elevator yan. So, kailangan mo maglakad pa akyat. Siyempre, walang gustong tumira ng mga resident na mga local pag ganyan kasi nakakapagod umakyat. So, yun naman yung inaano ng mga natin, mga kababayan natin para makatipid. Siyempre, mas mura pag ganun kaysa naman sa mga bagong building. Doon kang tumira. Mga bilihan na din dito ng mga guys, prutas. Yan, may Island Pacific Hotel. So, dadaan tayo ngayon sa may underwater na tunnel sa ilalim ng dagat. So, siyempre, first time ko, ito lang yung bansang napuntahan ko dito sa labas ng Pilipinas, itong Hong Kong. Kumusta naman para sa akin magtrabaho dito sa ibang bansa? Kumusta? Yung para sa akin lang. So, nung una talaga bilang first time nag-abroad, kailangan mo pa talaga mag-adjust. Siyempre, pagdating ko dito, hindi yung driving yung trabaho ko. Pagdating ko dito, nasa bahay ako, sa loob ako ng bahay. Nag-aalaga kami ng matanda. Nung bago pa lang ako dito, maraming adjustment. Maraming adjustment. Ang unang adjustment dito guys, pagkain. Pagkain. Pangalawa naman, adjustment mo is yung pagkain, yung time mo, yung trabaho. Siyempre nakakailang kasi pag nandyan yung amo kasi hindi mo kaya depende sa amo. Kung yung amo nasa bahay lang lagi, stayin yung amo mo, siyempre nakakaya kung hindi ka magtrabaho. Sa kabilang isang Pilipino na lumaki naman ako sa trabaho sa Pilipinas, kahit anong trabaho, kailangan mas maaga matapos yung trabaho, mas mabilis. So, parang makakapagpahinga ka, di ba? Parang pakyawan lang. So, dito kasi wala yan, walang pakyawan dito, especially pag istihin yung amo mo. Kasi, laging nakabantay yung amo mo sa bawat galaw mo, kung naglilinis ka ba, nag-umupo-upo ka ba, nakahiga-higa ka pa. Kasi sa atin sa Pilipinas, pag natapos mo yung trabaho mo ng maaga, pwede ka na umupo, magpahinga. Dito kasi, parang naiilang yung amo na
nagbabayad sila, nagpapasahod sila na nakikita ka nila nagse-cellphone-cellphone, nakahiga, upo-upo lang. Hindi yan uso dito sa ibang bansa. Dapat kung may trabaho ka, dahan-dahanin mo kasi para nakikita ka ng amo na continuous yung galaw mo. Ganun yung diskarte dito sa abroad. Minsan, yung mga diskarte naman dati, bago pa, siyempre tatakbo ka sa toilet, sa CR, parang ano ka doon, akala mo tatay ka. Yun pala, tagal mo doon, nagsisilpon lang. So, ganun yung mga buhay ng mga kapwa natin OFW na tulad ko rin. So, ang unang adjustment ko dito is yung pagkain kasi siyempre only rice tayo bilang isang Pilipino. Breakfast, kanin, lunch, kanin, dinner, kanin. So dito sa ibang bansa, swerte ka na kung mayroon kang makain sa breakfast. Yung iba nga, isang tinapay lang, isang slice na tinapay, tapos kape. Yun lang yung breakfast dito ng iba natin mga kababayan dito sa ibang bansa. Hindi ganun kadali yung buhay dito, sakripisyo talaga. Yung iba wala pang kape, so ikaw pa yung bibili, hindi provided ng amo. May mas maganda naman yung halimbawa yung mga stay out, sagana sila kasi stay out sila, yung food allowance nila nabibigay. Yung iba kasi hindi binibigay yung food allowance kasi share na daw sa ano ng amo. Pero yung amo hindi naman nagbibigay. Kaya ganun yung nangyayari. So as of now guys, dito na tayo sa yan. Kalabas lang natin ng tunnel galing sa Hong Kong Island. Yan yung pinakamataas na building dito sa Hong Kong. So, kaka-exit lang natin sa under, ano. Dito nga pala yung pinakamagandang building na laging marami nagpapapicture. Saan na yun? Yun o, yun pala o. Kita ako. Yan dyan pala sila nagpapapicture. Yung may gitna. Sheraton. So, on the way na tayo sa Disneyland. Oh, hindi ko na ano yung ano ni Amo. Yung code pala niya. Dapat sinin niya sa akin. Tatanungin ko pa siya mamaya. Ito nga yung view dito sa Kowloon side. Kasi baka may aksidente pala dyan. Nagkagit-gitan ah. Tapos, ano ba yan dyan? May pulis eh. Saan na yun? Wala.